Nasa kaliwa po natin, pakita po natin yung ating mga magagandang ngiti. Come on, let's smile. Hallelujah. Who among you here nagpapasalamat sa Panginoon? Kasi dinala po siya ng Panginoon sa lugar na ito. Can I see hands right now? Those who are thankful and grateful to the Lord. Amen? Tayo pong lahat, nagpapasalamat kay Lord kasi ginising niya tayo. Can I hear aloud? Amen. Amen. Sino po sa inyo dito naniniwala may purpose pa ang ating pong mga buhay? Amen? Kasi bakit? Sabihin sa katabi mo, ginising ka pa. Amen? Alright. Kasi pag wala na pong purpose ng Panginoon, sigurado, uuwi na yan. Amen? Buti na lang. Sabihin sa katabi mo, buti na lang. Glory to God. No, a blessed morning to everyone. Na-miss ko po kayo. No po, grabe po ang ginagawa po ng Panginoon sa ating pong simbahan. Marami pong binubuksan na mga simbahan po ang Panginoon ngayon sa atin po. No, meron po tayong bagong bukas, ang Light Church Kalumpit. No po, grabe po ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. No po, alam niyo po, the more na maraming bato, the more na maraming, alam niyo po yon, mga pagbato sa ating pong pananampalataya, the more na ine-extend and i-increase ng Panginoon yung ating pong mga gawain. Hello! May kausap po ba ako ngayon? Alam niyo po, kahapon umikot po tayo sa Light Church Kalumpit. At talaga naman, doon pala sa lugar ng Kalumpit, ang kailangan mong lusungin ay napakalaking tubig. Dahil ang kanila pong simbahan ay nasa palaisdaan. Na dating palayan. Kaya sabi ko, grabe, ganito pala. Alam niyo po, habang lumulusong po kami ng mga kamanggagawa po natin doon, at binitbit po natin yung ila po nating mga leaders from Garay, alam niyo po, grabe, doon ko lang napakanta po kaming, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Totoo po, hindi madaling maglingkod sa Panginoon. Pero masarap maglingkod sa Panginoon. Hindi madaling magpatuloy, pero masarap gawin yung mga bagay na alam nating magbabalik ng parangal sa Diyos. Can I hear aloud, amen? Alam niyo po, salamat sa Panginoon. Kaya isang beses nyo na lang po ako makikita at mamimiss ko po kayo. Amen? No, kasi po, bukod po ang Garay, umaga po ang service doon, 8:00 ng umaga. Tapos lilipad po kami, papunta po ng North Sagaray. Dahil 4:00 naman po sa North Sagaray. Pero wag po kayong mag-alala, hindi po kayo mawawala sa schedule ni Pastora. Amen? Amen. May isang beses pa po na nandito po ang lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na pwede tayong gamitin ng Panginoon sa anumang kaparaanan? Amen? Kahit saan po tayo dali ng Panginoon, sabi mo sa katabi mo, gawin mo lang yung pinakamainam. Gawin mo lang yung pinakamainam at patuloy na sasamahan ka ng presensya ng Panginoon. Lahat ng naniniwala, papalakpak ang mga kamay na yan para sa Diyos na buhay sa umaga po na ito. Sa oras na ito, tayo po ay nasa season na kung saan pinag-uusapan po natin. It's all about the gift of the Holy Spirit. Amen? So, yung kaloob or yung bunga ng banal na espiritu. Sino po sa inyo nung unang linggo ng May, kinuha po niya yung bunga na which is yung love? Taas mo ang kamay. Nabunot nyo na po ba yung bunga ng pagmamahal? No, alam mo yung kaya mong magmahal kahit hindi ka mahal-mahal. Kaya mong magpatawad kahit hindi ka patapatawad. Kaya mo pa ring umabot kahit hindi ka abot-abot. Kasi bakit? Alam natin na ang isa sa mga bunga ng banal na espiritu ay yung pag-ibig. Amen? Pangalawang linggo, we talk about yung tinatawag na bunga ng banal na espiritu, which is yung joy. Sino po sa inyo dito may kagalakan? Taas ang kamay. May problema yung katabi mo. Tignan mo mukha ng katabi mo, hindi halata. No? Ang mga mananampalataya daw ay great pretender. Sabi ng song, oh yes, I'm the great pretender. May problema na yan, pero nakakatawa pa. May problema na yan, pero nakakapagpatuloy pa. Can I hear aloud, amen? Totoo po ba may problema tayo, pero hindi halata? May pangangailangan yan. Sino po sa inyo nakabayad doon ng bills? Sino pa hindi?
Taas ang kamay lahat ng hindi. Lord, lahat ng hindi nakabayad ng bills, ang sasabihin ko lang po sa inyo, pareho tayo. Hello! May kausap po ba ako ngayon? No? Sabihin mo sa katabi mo, pareho tayo. No? Tamang mayroong mga bayarin, tamang may mga pinagdadaanan, pero yung kagalakan, maniwala po kayo, babatuhin ka ng kaaway, babatuhin ka ng mga kasinungalingan na sinasabi sa'yo, pero hindi mo tatanggapin. Bakit? Anak ako ng Panginoon. Meron bang anak ng hari na walang kagalakan? No? Dahil anak ako ng hari, dapat yung kagalakan nasa puso nating lahat. Amen? Amen? So, sino po sa inyo dito nakuha yung kagalakan? Taas ang kamay. How about yung peace? Sino po sa inyo dito may kapayapaan? Masarap ang tulog. No? Alam niyo po, sarap matulog sa gabi, yung walang gising-gising. Yung ang gising mo na kinaumagahan. No? Ang sarap pong matulog na tayo po ay alin? Tayo po ay nakapagpahinga ng maayos. At ang kapayapaan ay isang bunga na nagmumula sa banal na Espiritu. Amen? Last Sunday, we talk about the gift of what? Or the fruit of the Holy Spirit, patience. Sino po sa inyo dito nilagyan ng Panginoon ng mahabang pasensya? Ano? Alam niyo po yun dati, titirisin talaga kita. Pero ngayon, maniwala ka. Alam niyo po yun? Kayang-kaya na po nating magtimpe. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng pasensyang mag-antay, mag-abang sa Kanya pong mga pangako. Can I hear aloud amen on that? No? May pagtitiis na po ba tayo? And this morning, we are going to talk about another fruit of the Holy Spirit, and that is the gift of kindness. Amen? Ang ganda ng kanta natin kanina, no? Your kindness is forever. Sino po sa inyo dito, ramdam mo yung kindness ng Panginoon? Alam mo yon, your goodness is forever. Alam mo yung hindi ka nakarapat-dapat sa goodness ng Panginoon, yet nararanasan mo pa rin. No? Your mercy is forever. Alam mo yung hindi ka karapat-dapat sa awa ng Panginoon, yet ramdam po natin na may awa mula sa Panginoon. And this morning, we are going to talk about this, the gift of kindness. Tatayo po tayong lahat just to give honor to the reading of the Word of the Lord. Ang ating pong passage ay matatagpuan in the book of Galatians 5 verses 22 to 23. Babasahin po natin ng sabay-sabay ang Biblia po. Simulan po natin. 1, 2, ready, begin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. No? Tayo pong lahat ay yuyuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong katapatan at sa iyong kabutihan po sa aming mga buhay. Salamat Lord kasi alam po namin na iyong kabaitan ay patuloy naming nararanasan. And this morning, Father, continue to give us knowledge, wisdom to understand your word. Patuloy kang kumilos sa aming pong mga puso at malayang gumalaw sa aming pong mga buhay. Holy Spirit, take charge today. May your name be lifted up in the mighty name of Jesus. And everybody say aloud, Amen and Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon ng pinaka-the best clap of praise? You may shout, Hallelujah! 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 Sige po, tayo po ay makakaupo sa presensya po ng ating Diyos na buhay. No, sabi po sa Tagalog, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis. Ngayon, pag-usapan po natin ang kagandahang loob. Alright? Bago po natin magtuloy-tuloy, ano po ba ang ibig sabihin ng kindness? Or kabaitan, or sa ibang salita, kagandahang loob. Pag sinabi daw pong kindness, kindness is the quality of being friendly. Being generous and considerate. Pag sinabi daw pong kindness, patungkol daw po ito sa pagiging palakaibigan. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha po ba yung friendly? Ha? Alam niyo po yon? Sino po sa inyo dito mag-a-agree? Bakit ka nandito ngayon? Dahil meron kang nakita sa lugar na ito na mababait na mga tao. Amen po ba? Bakit ka nagpatuloy
Kasi naramdaman natin at naranasan po natin na may taong naging mabait po sa atin nung tayo po ay nagsisimula sa lugar po na ito. Can I hear amen on that? Sabi mo sa katabi mo, friendly. No? Yung pagiging mabait, no, ito daw po ay quality ng pagiging palakaibigan. No, ibig sabihin, dapat daw bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Panginoon na tinatawag na disciple. Can I see hands, those who are disciples in the house? Lahat po ng disipulo ni Kristo. Yung nagtaas ng kamay, kanino po kayo disipulo? Ulitin ko po, sino po sa inyo dito disipulo ni Kristo? Taas ang kamay. Walang hindi magtataas ng kamay kasi pag hindi kay Kristo yan, kanino yan? O hindi ko nasasabihin, alam nyo na yon. No po? Lahat po tayo disciple ni Jesus. Kung meron pong karakteristik na nais makita ang Panginoon, yun po yung pagiging mabait sa bawat isa sa atin. Yung pagiging palakaibigan. Alam mo yung pag nakita ka ng tao, grabe yun oh. Pag nakikita ko yung lagi nakasmile. Maniwala po kayo, may mga taong hindi mabait, pero pag mabait ka at nakita ng mabait ka, yung sasalaminin niya yung kanyang sarili sa'yo. Maniwala ka, mamaya-mayang ngingiti na rin niya. Sabihin sa katabi mo, smile. Amen? No? Bakit? Alam niyo po, ang mga mananampalataya kilala sa pagiging mabait. Wala sa mga mananampalataya ang snobbers. Yeah. Wala po sa mga mananampalataya ang alin? Masungit. Ang mga mananampalataya nagre-reflect yung mukha ng Panginoon. Bakit? Mabait. Amen? What else? It is a quality of being what? Generous, sabi po ng ating pong ano. No? Sino po sa inyo dito nakaranas ng alin? Ng generosity mula sa iba. Dahilan kung bakit ka generous din ngayon. Totoo po ba yon? Totoo po ba? Nasasalamin ng buhay natin kung ano yung ginagawa sa atin. No? Yung generosity nila, dati hindi ka naman generous. Pero dahil may taong naging generous sa'yo, ang nangyayari, ikaw nagiging palabigay na din. No? Nagtatanim ka na din. Dati hindi ka marunong magtanim, pero nakaranas ka ng generosity mula sa ibang tao, kaya mo na ring magtanim dito sa mga taong ito. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, I have so many testimonies na nagpapakita ng kabaitan at kabutihan ng Panginoon through the life of other people. Why? Hindi po lingid sa inyo. Kami po, mga pastor, ay full-time na nagpapagamit sa Panginoon. At there are times, nagkaroon po ako ng desire na magkaroon po ako ng small business sa loob ng bahay. Nag-ipon po ako ng mga gamit, printer, mga book binding, meron po akong yung mga gamit sa paggawa ng libro, paggawa ng notebook, at paggawa ng devotional notebook. In short, dahil sa busy po ako, hindi ko po nahaharap. Alam niyo po yan? Sabi ko, Lord, gusto ko kahit paano may pumasok na konting income bukod dun sa allowance namin. Kasi hindi talaga kakayanin dahil nagpapaaral po ako ng anak. Sabi ko, pwede po ba, Lord? Kaya lang sabi ko, Lord, iniipon ko yung gamit na yon simula pa ng October last year, pero hanggang ngayon hindi ko pa nahawakan. Totoo po yun. Kasi bakit? May panawagan po ang tawag sa atin ng Panginoon. Magamit po tayo wherever, kung saan po kailangan. Sabi ni Pastor Emil, Nak, kailangan Caloocan. Sige po, dyan po ako sa Caloocan. Nak, kailangan ng ganito. Sige po, punta lang po ako. Ang tanong, sabi ko nga sa kanya, Tay, susunod lang ako. There are times that we get tired and weary. Bakit? Kasi hindi nagko-compensate yung ginagawa mo sa matatanggap mo. Pero you know what? We are not serving because of money. Hello, may kausap po ba ako ngayon? We are not serving because of this. Kasi pwede tayong maglingkod kahit wala nito. But you know what? I have received kindness from other people. Kasi hindi nagpapabaya ang Lord. Last time, na-testify ko sa inyo on how the Lord works. No? Bakit na-enroll yung anak ko? That is not my work. That is the work of the Lord. Sabi ko nga po sa inyo, nagdahilan ako dun sa taong kasama ko na mag-e-enroll. Malabo yung mata ko. No? Totoo naman, ang labo talaga. Sabi po kasi doon sa eskwelahan, sige, sulatan mo na yung form para doon sa para makapag-reserve na kayo. Naku, magre-reserve na agad. Nag-scout pa lang kami ng school. Pero alam yung mabuti ang Panginoon. Sabi ko doon sa kausap ko, Te, malabo po mata ko. Sabi niya, eto salamin. Sabi ko, naku po, hindi niya naiintindihan yung ibig sabihin ng labo ng mata ko. Ang ibig sabihin nun, mataas ang tuition.
Pero alam niyo po, sabi niya, lumabas ako, sinundan niya ako sa labas. Sabi niya, Pastora, bakit hindi ka pa nagsasign ng form? Ang sabi ko lang po sa tao na yon, sabi ko po sa kanya, ate, mag-uusap muna kami, mag-asawa. Pero ang totoo, sabi ko, mauna na po kayong mag-enroll, susunod po ako. Sabi ko ganun sa kanya. Pero ang totoo, kung di namin kaya tuition. Pero alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, sabi niya, ano po bang problema? Sabi niya, yung pang down, Pastora, ako na bahala. Parang hindi po kayo natutuwa para sa akin. Pastora, pan-down, ako na bahala. Tapos hindi pa ako kumikibo. Hindi po, mag-uusap po muna kami. Ngayon, ikaw muna mag-enroll. Tapos susunod po kami, promise, susunod po kami. Sabi niya, Pastora, ano bang problema? Libro? Ako na bahala. Anong problema ko ngayon? Monthly. Sabi ko sa Panginoon, Lord, nagtatrabaho ko sa iyo, hindi ko problema yan. As long as I work in the vineyard, as long as I work sa ubasan ng Panginoon, I will lack nothing. Hindi ako magkukulang. Bakit hindi ka magkukulang? Hindi naman ako sa corporate nagtrabaho eh. Ang amo ko si Lord. Ayun pag sinabi ng Lord, go, I will go. Pag sinabi ng Lord, you stop, I will stop. Pag sinabi ng Panginoon, hindi mo naiintindihan kung ano papagawa ko, sige Lord, I will follow. Gagawin ko lang. Bakit? Ngayon lang yan. But along the way, habang dinadaanan mo, you will see on how kindness God is. Mabait ang Diyos. Hindi siya magpapabaya sa mga taong ang hangarin ay maglingkod sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, never. Hindi. May kausap po ba ako ngayon? What else? Pag sinabing kindness, it talks about what? The quality of being considerate. More than sa pangangailangan mo. Minsan, may pangangailangan ka na, tapos may humihingi sa'yo ng tulong. Alam mo may pangangailangan ka, pero dahil humihingi ng tulong yung taong iyon, ang ginagawa ng mga mananampalataya, pikit mata, inaabot din. Yung tulong na binigay sa kanila. Bakit nila ginagawa? Kasi bakit? Ano sabi ng Ephesians 4 verse 32? Basahin po natin. Ang sabi po ng Bible, 1-2, ready, begin. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Sabi po sa Tagalog, sa halip maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. No, maliwanag po ang salita ng Panginoon, kailangan daw po natin maging mabait. Sino po sa inyo mag-a-agree po sa atin, hindi po tayo pinanganak na mabait? Ay, naku, ako po hindi ako pinanganak na mabait. Alam niyo po yun? Ngipin sa ngipin kung lumaban, maniwala po kayo, lalo nung ako'y kabataan, wala po akong sinasanto kahit matatanda, minumura ko po talaga. Pero alam niyo po mga magulang at mga kapatid, dahil nakaranas ako ng kabaitan mula sa mga taong nakapaligid sa akin, doon ko napagtanto na kailangan palang ipamalas ko din ito doon sa mga taong nakakasalamuha ko sapagkat ako rin ay naging recipient ng kindness mula sa ibang tao. Can I hear amen on that? Sabi ng Bible, magpatawad kayo. Napakahirap pong magpatawad, lalo kung pag ikaw po ay paulit-ulit na ginagawa ng mali. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Ang hirap naman, pastorang umabot, lalo kung paulit-ulit nilang ginagawa sa iyo yung mga bagay na hindi mo deserve. Sa tingin mong hindi mo deserve. But ang sabi ng Bible, maging mabait at maunawain, magpatawad kayo sa isa't isa. Yes, hindi ka patapatawad, pero alam niyo po, nais ng Panginoon na mag-forgive tayo kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa bawat isa po sa atin. We need to love like Christ, forgive like Christ, and reach out like Christ. Kahit gaano pa nila tayo saktan, maniwala po kayo sa akin, nais ng Panginoon na tayo po'y mag-response right doon po sa mga taong nakapaligid po sa atin. Kasi, bakit? You are the reflection of God's character. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, sabi mo sa kanya, you are the reflection of God's character. Yes, hindi po tayo mabait, pero sino po mag-a-agree po sa akin, araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Araw-araw inaayos ng Panginoon yung ating pong mga pag-uugali. Can I hear aloud amen? Nagpapatawad ang Diyos. Can I hear aloud amen?
That's why this same forgiveness ang ating pong ibibigay sa mga taong nagkulang at nagkamali sa atin. Mabilis na mabilis lang po ang ating pong mensahe sa umagang ito. Today, we are going to talk about kindness as a gift. No po? Yung kabaitan bilang regalo mula sa Panginoon. Kanino daw po galing ang kindness? No? Ang kindness po is a gift from whom? It is a gift from God. Galing sa Diyos. Kung ang kabaitan ay galing sa Diyos, meaning to say, we are mandated to be kind. Lahat po tayo, we are mandated na maging mabait. Kanino? Doon lang po ba sa mga taong mababait sa atin? Or even doon sa mga taong hindi mabait sa atin? Alam niyo po mga magulang, mga kapatid, kindness is a gift from God. No? It is a reflection of His character sa ating pong mga buhay. Alam niyo po yun, yung bang nanghingi lang ng 1 kilong bigas pero binigyan mo ng 5 kilong bigas. Tanungin ko po kayo, anong pakiramdam ng taong walang-wala? Masaya. Yung bang alam niyo po yun, sabi niya, Pastora, pwede po ba kahit 1 kilo lang? Minsan pa nga may nanghihingi kalahating kilo, alam mo po maiiyak ka. Talaga ba? Kahit kalahating kilo, hinihingi pa? Pero alam niyo po, pag binigyan mo, maniwala po kayo, hindi lang 1 kilo, hindi lang 5 kilo, binigyan mo 1 kaban, grabe po ang pasasalamat yan sa Panginoon. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kasi nga, pinapakita ng mga gawa mo, pinapakita ng mga mabubuting gawa, yung karakter nino ng Diyos. Kasi ang pinagmumulan ng kabaitan, walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Can I hear aloud, Amen? Fruit of the Holy Spirit siya. Pag sinabing bunga ng banal na Espiritu, hindi peke ang kabaitan. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pwede po ba na hindi lahat ng nagbibigay in the politician ay talagang totoo? Possible. Pero pwede rin po ba na may mga nagbibigay coming from the politics na totoo yung kanilang pagbibigay? Pwede. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, dito mo makikita kung bunga pala siya ng banal na Espiritu, ako pala, ikaw pala, na dating hindi mabait, dahil may bunga, may regalo mula sa Diyos, dapat dala-dala ko pala siya bilang mananampalataya. Na every time na makikita ako ng kapwa ko, every time na makikita ako ng aking mga kamanggagawa sa simbahan, alam niyo po yung hindi ka pa nagsasalita pero tuwang-tuwa na silang nakikita ka. Kasi bakit? Ang bait. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sino po sa inyo dito gugustuhin? Mawala man tayo sa mundong ito, pero marami silang magagandang sasabihin po sa atin. Alam mo yun, nabubuhay pa yan. Alam niyo po yan, sino po sa inyo gusto niyo ganon? Alam mo yun, nung nabubuhay pa yan, grabe yan, no? Kulang na lang ibigay niya yung oras niya sa amin. O yun, nabubuhay pa yan, grabe yan, no? Walang-wala na yan, pero nakukuha pa niyang tumulong sa iba. O yun, nabubuhay pa yan, oh. Grabe yan. Alam mo yun, hindi na nagbibigay ng panahon sa mga mahal niya sa buhay, pero pag tinawag namin para panalangin kami, lagi po siyang nandyan. Alam mo po yun, hindi po iyan mabubura. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Anumang bagay na ginawa mo for the glory of God, hindi kailanman malilimot ng tao. Hello? Hello? Are you with me? Gumawa ka ng mabuti, hindi kailanman makakalimutan ng tao. Sabi ng iba, Pastora, bakit ganon? Puro pangit na nga lang nakikita nila sa amin. Okay lang. Maniwala po kayo sa hindi. Kahit anong gawin nila, pakitaan mo pa rin ang pakitaan ng maganda sapagkat ang Panginoon ang magbabalik niyan sa inyo. Hindi man galing sa kanila mula sa ibang tao na ipapadala ng Panginoon na maniniwala na kayo ay talagang kasama ng Panginoon sa laban na ito. Can I hear aloud amen on that? No, now, how do we practice kindness? Practicing kindness. No, paano po natin gagawin po ito? How we are going to practice kindness? Una, simple po. Una pong bagay, we need to be kind to others. No? Kailangan lang po nating maging mabait. Can I hear aloud amen? Maging mabait tayo kanino? Sa lahat. No? Sabi po ng scriptures, no, it is a command from the word of the Lord. No, para sa lahat ng mga mananampalataya. No? Efeso 4 verse 32. Ano po sabi ng Bible? Babasahin po natin. 1, 2, ready, begin. Sa halip, maging mabait kayo at unawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo.
So, ito po ay command. Ito po ang sabi ng Panginoon. Yes, hindi ka mabait, pero sabi ng Panginoon maging mabait, maging mabait na po ako. Amen? No? Kasi bakit? Sino po mag-a-agree po sa akin? Even though we've heard 1,000 of preachings without any application, that is useless. Kahit ilang libong preaching ang marinig mo, pag hindi mo ginawa, walang saysay. Walang kwenta. Pero kapag alam niyo po yon, maliit man, pero narinig mo, you have the desire, Lord, I want to do this. Gusto kong gawin ito, Panginoon. Gusto kong i-apply ito. Maniwala po kayo. Kahit maliit na bagay yan, ipaprosper po ng Panginoon yan sa ating pong mga buhay. Can I hear aloud amen on that? We need to be kind. Sabi mo sa katabi mo, be kind. No? Not only to the animals, but even to me. Alright? Kailangan po tayong maging mabait, kagaya ng Diyos, no po? Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, grabe po ang compassion ng Panginoon sa ibang tao. Grabe po yung yung kabutihang ginagawa ng Panginoon sa ibang mga tao, no? At sana po ganun din po tayo. Nung nasa ministry si Jesus, 3 years na nandito sa mundong ito, doing his ministry, no, yung earthly ministry niya. Alam niyo po, example po talaga si Jesus ng kabaitan. No? Bakit? Alam niyo po yung compassion niya. You remember yung talinghaga na sabi ng mga tao, sabi niya, sabi ng Panginoon, hindi niyo ako naalala nung ako'y nakulong. You remember that? Tapos, humingi ako ng tubig pero hindi niyo ako nabigyan ng tubig. Naalala niyo po yan sa passage sa Bible. Alam niyo po, grabe po ang Panginoon. Totoo po yun. Sometimes, hindi natin parang hindi natin ma-apply, pero doon sa simpleng yun, sabi ng Panginoon, hindi literal na kailangan niyo akong dalawin. Hindi literal na kailangan niyong gawin to. Pero yung mga bagay na ginagawa mo sa kapwa mo, para na rin ginawa mo sa akin. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Yung mga bagay na ginagawa natin sa kapwa natin, kanino po natin ginawa? Kay Lord. Yung mga bagay, yung pag-unawa, yung pagbibigay sa lingkod ng Panginoon, isang basong tubig lang, maniwala po kayo, ang Panginoon kaya niyang isupply anuman ang pangangailangan mo sa buhay mo. Because you simply do an act of kindness sa mga taong, especially sa mga lingkod ng Panginoon. Water lang yun What if kung pinakain mo pa? No? Sabi sa katabi mo, pakainin mo. Alam niyo po yun, tubig lang yun sabi ng Panginoon. A glass of water na binigay mo sa isang lingkod ng Panginoon, alam niyo po yun, hindi makakalimutan ng Panginoon yun. What especially, kapag yun ay ginawan pa natin ng higit pa sa pagbibigay ng isang basong tubig. Can I hear aloud amen on that? We need to be kind. Secondly, how do we practice this? Paano po natin mapapractice po itong gift of kindness na ito? Number 2, we need to extend grace and mercy. Kailangan po nating palawakin, kailangan po nating i-practice ang yung biyaya at awa sa mga taong nakapaligid po sa atin. Kindness involves showing compassion and mercy. Grabe po si Jesus, no? Pagkakita niya sa mga tao, para daw yung mga taong nasa slaughterhouse. They are harassed, no? They are hopeless and harassed. Kaya nga alam niyo po, every time na makakita tayo ng mga taong gumagawa ng masama sa atin, yun ang tignan mo, kawawa sila. Kaya dapat magparamdam tayo ng biyaya at awa dito po sa mga taong ito. Kasi bakit? Naaawa po sa kanila ang Panginoon. The same grace and mercy na pinapakita ng Diyos ang siyang ipapakita natin sa mga taong nakapaligid po sa atin. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, God that we serve is a compassionate God. Are you agree? Compassionate po siya. Bakit? Alam niyo po pag nakikita niya po yung mga tao during that time, grabe po yung kanyang awa. Alam niyo po every Monday, nagpupunta po tayo doon po sa jail. No? Tawag dito, lagi po natin silang dinadalaw. Nung Monday po, nung balik ko, isang buwan po akong hindi nakasama kala Pastor June, kala Pastor Francis, kala Mami Lucy. Kasi sobra pong busy po talaga. Sabi ko, nung Monday, hindi pwedeng hindi ako magpapakita kasi namimiss ko na po yung mga tao sa jail. Alam niyo po, may mga hinahanap po akong tao na hindi ko na nakikita na Christian. Sabi ko, nasan dito si Pastora? May tinatawag po kami doon Pastora. Nasaan na si Pastora? Hindi ko na nakikita si Pastora dito. Sabi ko ganun sa kanya, siya sa babae, siya yung namumuno doon sa babae.
Grabe mag-worship din yung mga yun. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, ba't di ko na nakikita? Pastora, nakalabas na po. Wala po kasi kayo. 2 weeks ago na po, nakalabas na po. Sabi ko, wow, nakalabas na. Alam niyo po yung nakikita niyo sila doon, namamag-asa, na minsan isang araw lalabas sila. Alam niyo po yun? Pagkatapos, malalaman mo, wala na talaga sila doon, nakabalik na sila sa kanilang pamilya. Ano pong pakiramdam? Masaya. Alam niyo po, masaya ako. No? Tapos iba-iba na namang mukha yung nakita ko. Sabi ko, mga bago to ah. Baka may mga bagong pasok ah. Alam niyo po yun? Pero yung makita mo sila, nangangaral ka ng salita ng Panginoon, binibigyan niyo sila ng pag-asa, na hindi po kayo mananatili dito, dadating po ang Panginoon sa timetable dadating po ang panahon sa timetable ng Panginoon, lalabas po kayo. Alam mo, pag narinig nila yung palakpakan sila, bakit? Kasi nakakulong sila. Pero lagi po nating pinapaunawa sila, marami rin po sa labas, mukhang hindi nakakulong, pero nakakulong sa kanilang mga sarili. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Marami po dito sa labas, hindi nakakulong, pero nakakulong sa sariling galit. Marami po dito, nandito, pero nakakulong saan? Sa sama ng loob. But brothers and sisters in Christ, we need to show compassion toward other people. Sometimes hindi natin alam ano pinagdadaanan ng mga taong nakapaligid sa atin. Be kind. Be compassionate enough. No? Sometimes, alam niyo po, yung ngiti na pwede nating maibigay sa kanya, akala mo just ang ngiti lang yan. No. Minsan yun na pala yung pag-asa para sa kanila, para mamag-asa sa Panginoon. Kasi bakit naramdaman nila, ay, meron pa palang willing makinig sa akin kahit may pinagdadaanan ako. Ay, meron palang mga taong willing abutin ako kahit nasasaktan ako. Ay, may mga tao palang willing na maglaan ng oras para sa akin kahit may pinagdadaanan ako. Brothers and sisters in Christ, just like Christ, no, we need to extend grace and mercy toward people. Especially dun sa mga taong nakasakit sa atin. Love them. Don't say anything. Mga pangit na salita. Bakit? Sabi ng Bible, like a flattering sparrow or a darting swallow, an undeserved curse does not come to rest. Kagaya daw ng ibon, yung sumpa na pag binanggit ng tao, pag hindi para sa taong yung bumabalik. Parang ibon, lumilipad. At kanino pumupunta? Doon sa deserving ng sumpa. That's why we need to be watchful. Every time na may lumalabas sa ating pong mga labi, kailangan po nating maging mapagbantay. Only mga bagay na magbibigay ng kapurihan sa pangalan ng Panginoon. Can I hear a loud amen? Sino po sa inyo dito, papraktisin po natin, kahit inis na, hindi maglalabas ng salitang nakakainis. Hello, may kausap po ba ako ngayon? So, pasurang hirap nun ha. Alam niyo po yon, wag. Don't say anything, especially curse. No, maliwanag ang Bible. If that person na sinabihan ng taong iyon, hindi deserving, just like a bird, dadapo sa deserving. Kung sa kanya yon, siya na nagsalita, sa kanya pupunta. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kaya ingatan. Sabi mo sa katabi mo, ingatan ang labi. No? Ano ba sabi ng Panginoon in Luke 6 verse 36? We need to be merciful even as your Father is merciful. Maging maawain daw po tayo. Kasi ang ating amang nasa langit ay maawain. Kaya kung may gumagawa ng mali, pag may gumagawa ng di maganda, ipanalangin natin sila. Can I hear a loud amen? Pangatlo po, no, how do we practice kindness toward other people? Una, by simply being kind. Pangalawa, by extending our grace and mercy towards them. At pangatlo po, we need to love even our enemies. Ay, hirap, no? Mahalin daw kahit yung kaaway. No? Mahalin kahit yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Because Jesus taught us to love our enemies and do good to them. Ano po sabi ng Matthew 5 verse 44? But I tell you, love your enemies and pray for those who persecutes you. Meron po ba mga taong umuusig sa atin? Pray for them. Meron po ba taong hindi nagmamahal sa atin? We need to love them. Kasi bakit? The same ng binigay natin ang babalik sa atin. Can I hear a loud amen?
No? Sino po sa inyo mag-a-agree? No? Dahil po sa may mga taong nagpamalas ng pagmamahal sa atin at mga taong nagpatawad sa atin, kaya po nating magpatawad ngayon. Amen? Parang mahina. Totoo po ba? Sino po sa inyo mag-a-agree? Dati hindi tayo marunong magpatawad. 10 taon na hindi pa natin kayang mahalin. Yung batok pag nakikita natin talagang, tama po ba? Pero ngayon, maniwala po kayo, bumait na yung katabi mo. Kasi bakit? Kaya niya nang ngitian yung dating hindi niya kayang ngitian. Amen? No? Kaya na po niyang ngitian. Kasi bakit? Yun po yung nais ng Panginoon na gawin natin. Sabi ng Bible, love our enemies and pray for those who persecute us. Pray for those who did wrong to us. Pray for those who what? Who cursed us. Panalangin natin sila. Bakit? Kasi from that, ang babalik po sa atin, mga pagpapala na karapat-dapat na para po sa atin. Can I hear aloud, amen? Pwede po ba nating palakpakan ang pinaka-the best clap of praise na pang-Panginoon? At yung pang-apat po, how do we practice yung kindness sa kanila? Number 4, seek to understand others' perspective. Sikapin daw po nating maunawaan ang pananaw ng iba. Alright? Because kindness involves what? Stepping into another's shoes. No? Yung kindness po ay alin? Paglalagay ng ating sarili sa sapatos ng iba. Ibig sabihin, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Can I hear aloud amen on that? No? Pagsikapan po nating maunawaan yung sitwasyon nila, kahit minsan di natin maintindihan. Kahit na minsan di natin maunawaan, kailangan po nating pagsikapan. Ano po sabi ng Philippians 2 verse 4? Basahin po natin ng malakas. 1, 2, ready, begin. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. No, wag daw po lagi yung interest natin, yung ating pong hinahanap. No po, more than on our own interest, unahin daw po natin yung interest ng iba. Bakit? Sa totoo lang po sa mundong ating ginagalawan, the more na pinapatay natin yung ating, sinusupil po natin yung ating pagkatao, the more na inililift up tayo ng Panginoon. Agree? The more na alin? The more na tinataas natin yung sarili natin, the more na dinadown tayo ng Lord. Pero the more, na alam niyo po yon, hindi ako po makasalanan ako po ganito po ako, nagkamali po ako. When we admit everything na nagawa natin, maniwala po kayo, ang Panginoon ang siyang magtataas sa bawat isa po sa atin. Amen po ba tayo dyan? No, dito po makikita natin in this verse, no, napaka-importante po nito because ang pinapakita po nito na tayo bilang mga mananampalataya, kailangan po nating ilagay yung ating mga sarili saan? Sa sitwasyon ng iba para maintindihan po natin sila. We need to give the benefit of the doubt. Ay, bakit hindi niya ako pinansin? Baka kaya hindi kanya napansin kasi hindi kanya nakita. Always give the benefit of the doubt. Baka kaya hindi kanya binate kasi, hindi niya ako binate. Baka ganito yan. Sama talaga ugali niya. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pagka ganun, baka kaya kanya hindi nakita. Always give the benefit of the doubt. Kaya hindi niya ako napansin kasi hindi niya ako nakita. O kaya baka kaya niya ako hindi nasagot kasi busy lang siya. Sino po sa inyo dito may mga nagtitext pagkatapos hindi niyo napansin, may nagtext pala sa inyo, hindi niyo agad nabalikan? Marami niyan. Sabi sa katabi mo, ikaw ba yun? Totoo po ba? May nag-PM sa'yo, sometimes di natin agad nababalikan. Kasi bakit? Parang hindi ka ready harapin yung nag-message sa'yo. But maniwala po kayo sa akin, kahit hindi mo haharapin ngayon, naharapin mo yan bukas. Hello? Kahit hindi ka pa ready harapin ngayon, dadating ang oras na kailangan mo siyang harapin. Kaya alam niyo po, pag hindi ko siya maharap ngayon, ang sasabihin ko lang, babalikan kita, paalala mo sa akin, balikan mo ko. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Bakit? Napaka-importante po na kahit sa mga text message, dapat po tayo? We are kind. Hello? Bakit? Hindi mo siya mababalikan ngayon, pero babalikan kita. Hello? May kausap po ba ako? Hindi lang scene zone. Kasi pag nakita nila, ay, scene zone lang, nakita na, nabasa na, pero hindi pa rin nag-reply. Hello? Bato-bato sa langit ang tamaan, sabi mo sa katabi mong magbago. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Ang tanong, ilang beses sa loob ng isang linggo mo nagagawa?
Kasi bakit? Hindi mo siya mahaharap ngayon, pero maniwala ka, kailangan mo siyang harapin. Hello? Why not reply? Babalikan kita. Ganun lang. Babalikan kita. Kasi alam niyo po, yung mga tao ngayon, pag nakita na, ay, sinzone lang, di niya ako pinansin. Masama na loob nun. Hello? Ikaw sa po ba ako ngayon? Pero pag nakita mo, pag sinabi niyang, babalikan kita, busy lang ako, balikan niyo talaga. Pastora, pinapaalala ko. Si Kiang ka, madalas siya, nak, balikan mo ako ha. Hello, Kiang, sasandiyan ka ba dyan? Nak, balikan mo ako ha. Tapos sasabihin niya, Nay, asa na po yung ano niyo po, yung script niyo po, Nay, asa na po yung ganito, kayo po yung ganito. Pag hindi ako nag-okay, no, pag nasinsong ko yun, maniwala ka, Kiang, kasi amo nang may hawak ng phone. Pero pag ako may hawak ng phone, maniwala ka, may react ako kahit heart o kaya thumbs up. Totoo po yan. Bakit? Kasi ayoko pong may maiiwan. Ayoko pong may nakapending na tao. Hello, may kausap po ba ako? Sabi mo sa katabi mo, simple lang yun sometimes. Hindi pa natin magawa. Hello, are you with me? We need to what? We need to do something para po dito sa mga bagay na ito. From that, simple lang yan, pero mapapamalas po natin sa mga taong nakapaligid sa atin that we are kind enough para sa kanila. Amen po ba tayo dyan? Alam mo yung parang, ay, alam mo, napakabait yung si sister, ano na yan? Yoli na yan. No? O kaya napakabaliit ni brother Chris na yan. Kasi bakit? Grabe yan eh. No? Alam niyo po yun? Hindi mo, simple lang yung ginawa mo, pero kaya nilang magsalita ng maganda. Ayan si Tatay Arsenio na yan, ay talaga naman, kahit saan ako makita na nakangiti yan. Hello, are you with me? Doon nila nakikita, ay Christian. Pero maniwala ka, kung ikaw yung kapitbahay na hindi, yung kapitbahay mo, pag naalaman niyang nasa labas ka, nagdidilig ka ng halaman, nagtatago, magtaka ka. Bakit nagtatago? Ayaw ko makita. Pero pag nakakita ka ng kapitbahay na kulang na lang ano niya yung mukha niya, doon sa gate nila, para lang antayin na tumingin ka, para pag tingin mo sa kanya, ngingitian mo siya, maniwala po kayo, gustong-gusto ka niya. Tingnan mo yung mukha ng katabi sa katabi mo, mabait tayo dapat sa kapitbahay. Hello? Ano po ang benepisyo ng kindness? Magtatapos na po ako, dito ako mag-ending. The benefits of kindness, number 1, transform lives. Nagbabagong buhay. Not only to the giver, but also to the receiver. Totoo po ba yun? Pag merong kindness na pinapakita, isa sa benepisyo, yung taong dating hindi mabait dahil nakamalas ng kabaitan sa'yo, maniwala ka, nagiging mabait din siya. Transform lives. Not only to the giver, as well as to the receiver of kindness. Bakit? Sabi ng Proverbs 21 verse 21, whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness and honor. Sino man daw po, lumalakad sa daan ng katuwiran, ng katapatan, ng kabutihan, nagkakamit ng buhay at karangalan. Ay, bumait lang ako, nagpamalas lang ako ng kagandahang loob sa mga tao. Pagkatapos, ang balik sa akin, sabi ng Bible, take note of this, ang balik sa ating mga mananampalataya, sabi ng Bible, life and honor. Righteousness and honor. Life, righteousness and honor. Naging mabait ka lang, pero ang balik sa'yo ng Panginoon, buhay, karangalan, at magkakamit tayo ng buhay at karangalan sa ating pong mga buhay. Could you imagine that? Yung mamamatay ka na may dangal. Yung mawawala ka sa mundong ginagalawan mo, pero mag-iiwan ng magagandang salita yung mga taong nakasama mo. Ibang usapan yan. Yung alam niyo po yun, yung dumating yung pagkakataon, na kinuha ka na ni Lord, wag mo na ngayon Lord, marami pa pang papagawa, pero, alam mo sa sarili mo, na pagka nagsalita sila, ay yung tao na yan ganyan. Pero maniwala ka, may mga magsasalita pangit, pero hindi lahat. Mas marami yung mga mabubuti. Mas marami yung mga taong nakakakilala sa iyo. Totoo po yan, kasi hindi lahat napiplease natin. But you know what? Pero pag nandiyan ka na, pag nagsalita na sila, alam niyo po, nung nabubuhay po tong tao na to, doon lumalabas lahat ng kabutihan.
Doon lumalabas lahat ng inimbest niya, not only to the people na pinagbigyan ng kindness, even sa Diyos na na nakakita ng mga kabutihan na ginawa niya. Doon ka magtataka, ay, alam niyo po yun, bakit ang daming taong pumupunta dito? Artista ba siya? Alam niyo po, meron po tayong kaibigan dito po sa Life Giver, namatay siya. Sabi po doon sa may St. Peter, tanong ng mga tao doon, artista po ba yan? Ba't iba-iba ang taong pumupunta? Hindi, Christian. Sino po sa inyo dito gusto? Pag ikaw ay nawala, pag tinatanong, bakit ang daming tao? Hindi, kasi Christian namatay. Bakit? Kitang-kita sa buhay. Bakit? May binagong buhay. Mabait siya. Merong may patutuo ng pagiging anak ng Panginoon. Pangalawa, ano pa po yung benefits ng kindness? Not only transform lives, number 2, it connects us to God. Meaning, we are identified as a disciple. Pagka may mabait tayo, nagre-reflect ang karakter ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. That's why, pag nakita ng mga taong nakapaligid sa atin, alam niyo po, grabe, presensya niyo pa lang po, napapalakas na po kami. Sino po sa inyo dito gusto niyo yun? Yung pag nakita ka, pag kinamayan ka, alam niyo po, grabe po, kamay niyo pa lang po, gusto ko na talaga makita. Alam niyo po, yung inigintian niyo po kami, pagka every time na nakita po namin kay Linggo, grabe po, masayang-masaya na po kami. Sino po sa inyo gusto ganon? Taas ang kamay. Alam niyo po yun, yung bang alam mo yung, hindi mo alam, may problema, naghahanap ng pambayad ng kanyang mga bills, pero nung nakakita ka, grabe, positive na positive tong taong to, ganon din gagawin ko, magiging positive ako. See? It connects us to God. Because bakit? Kasi doon napapakita na we reflect God's character through our lives. Yung buhay na meron po tayo, doon nila namamalas, ay, may pinagdadaanan pala siya financial, pero bakit niya ako tinulungan? Ay, meron pala sa season ng buhay niya ganun, pero bakit pumupunta siya dito? Para lang kami gabayan. Meron pala siya sa season na ganito, pero bakit kaya pa rin niyang ibigay yung sarili niya? Kasi bakit? We are not controlled by our situation. But we need to control every situation ng buhay natin. Pero hindi tayo ang hinahawakan ng mga sitwasyon. Can I hear a loud amen on that? Why? Kasi naniniwala po tayo mga mananampalataya, nais ng Panginoon na tayo po ang kumontrol ng ating pong iba't ibang sitwasyon. What else? It creates what? A more loving world. One of the benefits of kindness, gumagawa po ito ng lumilika po ito ng isang mapagmahal na mundo. Alam niyo po yon, yung mararamdaman ng mga tao sa paligid natin, mahal sila. Importante sila dahil may pera sila? No. Kundi importante sila kasi mahal sila ng Panginoon. Importante sila kahit wala sila. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Yung bang wala kang pinipili, pag kinamayan mo, lahat kakamayan mo. Mahirap, mayaman, meron o wala, may sakit, may o walang sakit. Alam niyo po yung wala kang pipiliin kasi bakit maliwanag sa'yo? Maliwanag sa'yo na ang iyong tawag mula sa Panginoon, you need to become a representative of Christ dito po sa mundong ating ginagalawan. Saan po natin ito i-apply? Practical application in our daily lives. Sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. We need to apply, we need to interact, no po? From a simple act of courtesy sa mga taong nakapaligid po sa atin. Araw-araw. Saan pa po? In our work. At work. We need to apply it sa ating pong trabaho. Sino po sa inyo dito nagtatrabaho? Taas ang kamay. No? Baba ang kamay. Sino po nag-aaral? Taas ang kamay. Those who are students. Sino po sa inyo dito nasa bahay lang? Taas ang kamay. Don't be shy. No. Sabi ng iba, wag po kayo mag-alala kasi may kapitbahay po tayo na pwede po nating pakitaan ng kabaitan. Amen? Amen? Why? Believe me, you are Christ's ambassadors. Pag sinabing ambassadors, ay representative. Pag sinabing representative, pag tinignan ka, pag kumamayan, grabe, ay, kamusta po? Alam niyo po yon, hindi mo mahalata na nandun siya sa low moment ang buhay niya. Pero pag kinamayan niya, totoo lang, hindi alam ng mga kausap niya, hindi niya alam marami po akong utang. Sabihin ng pero hindi nila alam. Sabihin ng kausap niya, ay, may bayarin po ako.
Pero hindi nila alam. Maniwala po kayo. Hindi alam ng mga taong nakapaligid po sa inyo na nandun ka sa sitwasyon na yon. Pero dahil nagpapamalas ka, ay, anak ako ng Panginoon. Hindi ako hindi ako basta-basta mawawala ng pag-asa. Can I hear aloud, amen? Saan mo dapat i-apply ito? Tapos na po ako. In the family. Our family is also our mission. Our family is also our mission. Can I hear aloud, amen? Mission po natin yung pamilya natin. Sometimes, ang bait natin sa labas, sa pamilya natin hindi. Mga magulang, mga kapatid na kasama ko po ngayon, ang taong nakakakilala sa atin, nasa loob ng bahay. Kung merong unang makakaramdam ng kabaitan, ng kabutihan, ng Diyos sa buhay mo, sila na ating pong mga kapamilya. Sabi ng iba, hindi na ako nabididate ng asawa ko. Kasi yung asawa ko laging bugnutin. No? Alam niyo po, sana kung merong nakakaranas ng pagmamahal, walang iba kundi yung mga taong nakapaligid po sa atin. Kasi bakit? Naniniwala po tayo. From there, naramdaman po nilang buhay ang Panginoon. Let us embrace kindness as a way of life every day. We need to remember God's kindness. Kung paano mo naranasan ang alin, na ikaw, sabi nga ng kanta natin kanina, yung kindness ng Panginoon leads to repentance. Sabi ng Lord, and salvation. Totoo po yun, kabaitan ng Diyos ang nagdala sa iyo at sa akin. Para ikaw at ako ay maligtas. Kabaitan ng Panginoon. We need to become agent of kindness. Hindi ka mahal-mahal, yet mamahalin mo. Hindi ka patapatawad, yet papatawarin mo. Hindi ka abot-abot, yet aabutin mo. Kasi bakit? Alam po natin mga magulang at mga kapatid, yun yung nais ng Panginoong makita sa bawat isa po sa atin. Tatayo po tayong lahat sa umagang ito. Hallelujah. Sino po sa inyo dito, kung merong gustong i-apply niya po yung salita ng Panginoon. Lord, I will be kind. I will be kind not only to the people who are kind to me, but I will be kind, Lord God, even doon sa mga taong hindi mabuti at mabait sa amin. But today, patuloy po naming aalalahanin. Aalalahanin namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming pong mga buhay. Ang iyong katapatan. Aalalahanin po namin, Panginoon, na minsan naging mabuting Diyos ka. Aalalahanin namin, Panginoon, sa oras na ito, sapagkat naniniwala kami sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy na ipaparanas mo sa bawat isa po sa amin, Panginoon, ang iyong kabutihan pa, ang iyong kabaitan pa, Panginoon, upang ito'y aming maipamalas sa mga taong nakapaligid po sa amin. God, help your people. Help us, Lord God, to apply whatever word, Panginoon, na aming narinig sa umagang ito. Hindi mawalan ng kabuluhan anumang salita mo, Panginoon, na aming napag-usapan, sapagkat naniniwala kami, O Diyos, that we are the reflection of your character. We are the reflection of your love. We are the reflection, Panginoon, ng forgiveness na meron ka, Panginoon, sa mga taong hopeless, sa mga taong harass, sa mga tao, Panginoong, hindi deserving ng pagmamahal. Lord, sa oras na ito, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming gabayan. And this morning, Lord God, ikaw ang patuloy na maluwalhati, madakila sa bawat isa po sa amin. Lord, patuloy kang maghari sa aming mga puso. Hallelujah. We will sing the song, The Goodness of God, right now. Hallelujah. Habang inaawit po natin yung awit po na ito, alalahanin po natin yung katapatan ng Panginoon. Kapatid, naging mabait ang Diyos, naging mabuti siya sa iyo. At habang inaalala mo yung katapatan ng Panginoon, I think this is about time to apply it in our daily lives. It is about time na dali natin ito sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kabaitan, Panginoon. Dahilan para ito ay aming ipakita sa mga taong nakapaligid sa amin. Ora karabasi karababashe karababahay. Ora karabasi karabashe karabahay. Oh God, ora karabababababahay. Let's continue to remember. Remember yung kabutihan ng Diyos. Remember yung katapatan ng Panginoon. Remember yung kabaitan ng Diyos sa iyong buhay.
Ora karabasi karababababahay. Oh, we bless your holy name, Jesus. We bless your holy name, Father. Oh, we honor you this morning. Oh, hallelujah. Yes, oh God, hallelujah. Your mercy, Lord. Hallelujah. Yung favor. Hallelujah. Ora karabasi karabahay. Every day I wake in my praise and pour out a song from my heart. You are good, Panginoon. You are good. Sing it from the bottom of your heart. You are good. Haranahin mo ang Diyos sa umagang ito. Are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. Declaring the goodness of God. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. Are good. Hallelujah. Pasalamatan mo, Panginoon. As you declare this song. Oh, hallelujah. Hallelujah. You are good. You are good. Are good. Sing it. Sing it from the bottom of your heart. Oh, your mercy is forever. Hallelujah. Pasalamatan mo ang Diyos sa kanyang katapatan at kabutihan. Sa kanyang kabutihan sa iyong buhay. Ora karabasi karabababababahay. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing. Hallelujah. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness. Hallelujah. Kindness is forever. Kapatid ko, naging tapat sa iyo ang Panginoon. As you sing this song, awitin mo na may pagsamba sa Panginoon sa umagang ito. Ora karababababahay. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness. Kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Sa oras na ito, pwede po ba nating hawakan yung nasa kanan natin at nasa kaliwa natin? Let's pray for one another this morning. Kapatid, hindi mo alam yung pinagdadaanan ng nasa katabi mo. Right now, as we holding on our hands together, hallelujah, pag-pray mo yan, ipanalangin mo yan. Hallelujah, let's practice. Let's practice, let's exercise kindness. Ora karabasi karababahay. Hindi mo alam ang kanyang sitwasyon. But today, hallelujah, habang hawak-hawak mo ang kamay na iyan, hindi mo alam ang kanyang pinagdadaanan. But while you are praying this morning, the Lord is working. The Lord is doing something sa kanyang sitwasyon, sa kanyang kalalagayan. Hallelujah. Malaki ang nagagawa ng pananalangin. Malaki ang naggagawa ng pananalangin. As you pray, come on, you pray. You pray, ora karabasi karabababahay. Pray, panalangin mo yan. Hallelujah. Show kindness, show mercy, show the favor of the Lord. Hallelujah. Ora karabasi karabababahay. Ora karabashe karabababahay. Lord, today, we do believe that you will do something. You will do something in our situation. Gumagawa ka. Kumikilos ka, Panginoon, sa umagang ito. Ano man ang pangangailangan ng kapatid ko na ito? Lord, tumatrabaho ka.
Jesus, there's gonna be an answered prayer. Ora karabasikarababahai. Hallelujah. Ora karababashekarabababahay. Ora karab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 ahai. Oh, hallelujah. 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 Pray. Pray for one another. Pray for one another. The Lord is working. The Lord is working. The Lord is doing something. Ora karabasikarababahai. Hallelujah. Ora karabahay. Hallelujah. Patuloy namin, Panginoon, idedeklara your kindness, your goodness, your mercy in our lives. Hallelujah. Kindness is forever. Your goodness. Hallelujah. Kindness is forever. Your mercy is forever. Itaas mo natin yung ating mga kamay sa Panginoon sa umagang ito. Kindness is Declaring your kindness is forever. Kindness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. You are good. You are good. Yeah. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good, God. You are good in our family. You are good, Panginoon, in our family, in our lives. You are good. You are good. You are good, Jesus. You are good. Your mercy is forever. You are good, God. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Father, we thank you, Lord God, for your word. Lord, daldalin namin, paglabas namin mula sa lugar na ito, ang kabaitan. Ang bunga ng banal na Espiritu, kabaitan. Bunga ng banal na Espiritu, kagandahang loob. And today, Father, as we leave this place, samahan mo kami wherever we go. Hayaan mong presensya mo ang patuloy na mag-reflect into our lives so that other people, Panginoon, na nakapaligid sa amin, will believe, Panginoon, na buhay ang aming Diyos sapagkat nakikita sa amin pong mga buhay. Let's all lift up our hands this morning and let's receive the prayer of blessing. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, I receive. joy. I receive. The Lord bless your family. I receive. The Lord give you kindness. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. And everybody say aloud, Amen.